evening, welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ngayong araw na to pag-usapan natin yung mga sizes ng mga Venus flytrap. Yung di lang nandito sa ating growing area, pati na rin in general, no? Ano ba yung maximum size, no, nung ating mga Venus flytrap at ano ba talaga sila katagal nabubuhay? Diba? May mga nagsasabi, no, ng mga hobbyists dito sa atin sa Pilipinas na ang mga Venus flytrap daw ay yun nga, annual plants daw or hindi daw tumatagal ng 1 taon. Sa iba naman na explanation, annual plants means daw na nagdo-dormant sila after a year, no? Kumbaga may season nga, 'di ba, ng dormancy ang Venus flytrap. No? So ano ba yung ano bang katotohanan? Gaano ba talaga tinatagal ang buhay ng ating mga carnivorous plant? No, pag sinabi kasing lifespan, 'di ba? Depende yan kung mag-umpisa ka sa seeds, no? Papunta doon sa pag-germinate niya, kung gaano katagal bago mag-germinate, gaano katagal bago maging seedling size, at gaano katagal bago maging at least medium size, no? Tapos nun, hihintayin mo na mag-mature yan, and soon, bibigyan ka na niya ng bulaklak na pwede mong i-pollinate para maging seed. And i-cycle, ayun yung tinatawag na lifespan or life cycle ng ating Venus flytrap. So gaano katagal yung proseso na yun? Kung sabihin natin na from seed yung ating mga BFT, no? So pagka nag-sow kayo, hindi siya kasing bilis ng mga Venus ng mga ibang mga seeds na after ng 1 araw mag-germinate agad. No, tulad ng ibang mga carnivorous plant, it will take at least 2 to 3 weeks bago sila mag-germinate. At yung iba, inaabot pa ng 3 months pataas. Depende yan sa panahon, freshness ng seeds, at yung medium, at yung pamaraan kung paano mo siya tinanim. Pati na rin syempre yung environmental factor. So, after ng germination, sinasabi natin ng after ng few weeks up to few months, so hihintay mo yan na lumaki. So it will take at least 6 to 9 months, no, bago nyo makita yung malasidling size niya na size. So paano ba yung malasidling size na yan? Meron tayo dito na seedling size. Ito more than 3 months na to. Dahil nakuha ko to germinated na siya. So nagpit yung owner nila at napunta sa akin. So nung dumating sila dito ay mas maliit pa dito. Tingnan natin kung meron akong maliliit na BFT dito na seed grown. Mamaya na natin tingnan yan, baka malito kayo. Kasi yun, years na yung binilang, no? Dito months pa lang, almost a year. So ganito ang itsura nila kapag germinate mo sila after several months. Kaya ako natatawa kasi pagka beginner ka, tapos tagal mong inintay na magkabuto, makabili ng seeds ng Venus flytrap. Tapos kung mag-germinate yan, tagal, no? Tapos kung papalakin mo siya, tagal din. So, inabot ka na ng 1 taon, medyo yung yung excitement mo bumaba na. Yung parang karoon na ng yung kumalma ka na, no? Tapos inabot na ng 2 taon, parang hindi ka na interested dun sa pagka-carnivorous plant kasi sabi mo, tagal naman ito. At yung iba in-expect na ang mga Venus flytrap malalaki na pwede makakain ng tao, ng hayop, no? O makakain naman talaga ng small animals ang Venus flytrap like frogs, lizard, tsaka iba pa na maliliit. Pero hindi sila nakakakain ng tao tulad na lang halimbawa dun sa mga napanood natin. Hindi natin alam ng prehistoric times, baka nga. Pero ngayon, panahon ngayon, ang nakakain lang yan
wala akong kasi liit ng ganong mga size. So, may nagtanong kasi sa atin, sa ating YouTube channel, "Sir, bakit yung nakita ako mga BFT sa inyo, ang liliit? No, ang nakikita ako sa internet, ang lalaki." No, baka yung napanood niya, yung Jumanji, o kaya naman, yung mga sizes at least, ng mga DCXL na full grown. No, gaano ba kalalaki yung mga DCXL na full grown o yung mga malalaki ngayon na cultivar like B52, classic yan, di ba? Pero ngayon, ang nangunguna na yung alien. No? Pero depende pa rin yan kung saan mo pinalaki. Kasi ang alien natin dito, alien talaga, na kahit na ilang taon na nandito sa atin, yung size niya, hanggang medium size lang. Gusto ko lang bumili pa ng iba pang alien sa ibang source. Kasi sabi ko, baka itong alien na nabili ko, peke. Pero hindi naman. No? Dahil itong pinagbilang ko, isa to sa mga pinaka magaling sa tissue culture, sa mga best collector ng mga BFT, which is Sir Rainier Tolentino. Pero ito pa lang ang nakikita kong alien na pinakamalaki para sa akin. Pero sa Guinness World of Book of Record, siya yung mga pinakamalaki. So balik tayo dun sa lifespan niya, bago sa mga marites na yan. So kung napalaki mo na siya ng 2 taon, siguro makikita mo sila, ang size nila ay kaganito. Yung size na 2 taon na yan, mas maliit pa dyan kasi may mga BFT kahit na 4 na taon na, 5 taon na, maliliit talaga yung kanilang mga pictures, no, na cultivar. Parang sa tao, diba? May mga tao na bata pa lang, alam mo, high school na o college na, pero sa elementary pa pala. No, ganun din sa mga carnivorous plant. Yung mga malalaki na cultivar. Cultivar means cultivated variety, no? Base po sa pagkaalam ko kung tama man. I-correct nyo na lang ako kung mali. So, may mga cultivar na maliliit. No? Sabi maliliit. No, yung mga natin tulad na lang halimbawa nitong Cock Village. No? Ito yung kanilang form na kung saan yan yung mga sizes nila. Ito ay medium size pa lang. Pero lumalaki rin yan na hindi naman ganun kalaki. No? Meron din tayong mga medyo mas malaki ng kaunti, like yung Polish Dracula. Tinatawag rin na Fake Dracula. No? Pagka mag-mature dyan, malaki lang yan ng kaunti na dyan. No? At may mga giant cultivar din tayo. Tulad na lang halimbawa ng Sec Giant. No? Medium size pa lang yan, pero ang lalaki na. Meron din tayong mga typical na sabihin natin mga giant cultivar, no, mga giant na Venus flytrap plant, no, na mga malalaki kahit na hindi pa sila ganun katatanda, no. So ibig sabihin po, kaya may maliit or malaking mga Venus flytrap kayo nakikita, dahilan po yun na base rin sa kanilang kung paano sila alagaan, kung ano talaga yung kanilang variety, malaki ba talaga sila or maliit, no? Kung mapapansin niyo naman sa amin dito, wala talaga kami yung sobrang lalaki. Ang dahilan po niyan, regular po kaming nagpo-propagate. Pag lagi ka nagpo-propagate, mga halaman mo nabibili, so hindi ka na makapagpaalaki unless magtira ka halimbawa dito sa sentro namin. Lagi kami nagbebenta, naubos na yung medyo tira na lang itong mga medyo malaki ng kaunti na yan. Tapos yung mother plant na para sa akin, isa to sa mga near maximum size ng isang cultivar tulad ng Shenron. So, sa hindi nakakalam ang Shenron ay local cultivar, produce trend na yung same person na binanggit ko kanina, si Sir Rainier. No? So, kaya lang hindi sa kanya galing to, no? So, sa ibang lugar, no? Nung ako'y kolektor pa, hindi pa ako nagbibenta masyado. Ay nakuha ko to sa isang taga Quezon. Hindi pa alam kung nagbebenta pa rin siya ngayon. Pero mahal po rin to nabili. No? At yung itong halaman na to, tingin ko, inaabot na to na almost 5 years. Kasi binenta ko to. Tapos na nag-quit yung nag-aalaga, binenta uli sa akin, pabalik. At ngayon, nasa akin na siya uli. No? So ngayon, ayan na siya. So,
Doon na tayo, no? So, nakadalawang taon na. At sinasabi nyo, sir, na ganito kalaki. Kano naman kalaki? Yung mga full grown nila. Ako dito sa sentro, ano makikita nyo na full grown. Ayan. Ito, ang actual na itsura ng 4 years to 5 years na mga seed grown ng mga Venus flytrap. Kung mapapansin nyo, may mga malalaking Venus flytrap. May maliliit. May mga medium. At kung mapapansin nyo, may iba pulang-pula, may iba green, at yung iba ng features ng kanilang ngipin. May pagsigsag, sawtooth, kung ano-ano pang mga traits. Bakit po? Dahil ito ay seed grown. Pag seed grown means sila ay pinalaki through seeds na naglabas ng iba't ibang features kasi nga through seeds siya. No? Lagi nyo po tatandaan pag pinalaki nyo, no, using pagtatanim through seeds, no, ang magiging kakalabasan po niyan palagi ay typical, not unless mag-produce yan ng kakaibang features na hindi nyo pa nakikita, no, sa ibang mga variety or cultivar ng Venus flytrap. So, paano nyo naman, sir, malalaman na may iba? Hindi kailangan mo talaga ng matindi-tinding experience, matindi-tinding research. Or the best niyan ay pa-register mo as official cultivar, no, sa ICP, na International Carnivorous Plant Society. So, napakaraming na-registered na cultivar. Pero kung kukumpara mo siya sa mga unregistered cultivar, baka spec lang. Wala pa sigurong 10%, no, yung mga unofficial, no. Hindi ibig sabihin na unofficial name sila, pangit na sila, no. Maraming mga chika-chika, haka-haka at kung ano-ano pa. Bakit hindi na-register yung mga bagong cultivar agad, no? Pero sa mga tuwid, no, napakaraming iba't ibang klase ng Venus flytrap. Hindi lang sobrang lalaki, hindi lang sobrang lilit, hindi lang ganyan yung itsura. Napakarami pang iba. Tulad na lang halimbawa na itong Venus flytrap na to, yung tinatawag na St. Patrick's Beard, no, na kapag nag-produce siya ng mga traps, yan, para siyang ano man tawag siya. Sabi ng iba, pom-poms na traps, no? Sabi rin ng iba, mahirap daw alagaan to, no? Pero dito sa amin, no, sa tingin ko, hindi naman talaga siya mahirap alagaan. Mahirap lang bilhin kasi medyo may kamahalan siya, no? Minsan tinatakot lang rin naman yun na nag-aalaga. Siguro dahil gusto nila na maging rare itong mga alaga nila. So, or talagang hirap talaga silang palakihin o alagaan. So, may mga ibang Venus flytrap, may mga white traps tulad nito, no? May mga ibang mga Venus flytrap, may mga elongated na petiole or leaf na medyo matataas yung tubo. May ibang Venus flytrap rin naman na sobrang kulang, tulad nitong Acai Rio na to. So, napakarami pong klase ng cultivar, no? At kung tatanungin nyo uli ako dun sa tanong na, sir, bakit ang liliit ng mga BFT nyo? Siguro dahil nga ginagalaw ko palagi at pinopropagate. At pangalawa, wala kasi to sa kanilang natural habitat. No, ang mga pinakamalalaking Venus flytrap na makikita sa tanan ng buhay nyo, no, at hindi lang galing sa internet, ay puntahan nyo or manood kayo ng mga video, at least, no, ng mga actual video ng mga Venus flytrap sa wild. No, kung dito sa hobby natin na pagka-carnivorous plant, ay sinasabi natin ang lalaki na ng mga B52, ang lalaki na ng mga DCXL, no. Pero kung makikita nyo sila personally, no, or at least sa video, masasabi nyo na ay, kala namin, dahil B52 to, ito ang pinakamalalaki, or dahil DCXL or Alien to, ito yung mga pinakamalalaki. No, hindi pala. Ang mga pinakamalaking BFT ay makikita nyo sa wild, dahil doon sa wild wala nagpo-propagate noon, wala nagre-repot, matira matibay, no, walang nagdidilig doon.
Ayan, kaya yung mga natitira doon ay yung mga matitibay, malalaki, nakakakain ng insekto. Ayan, no? So, at gagampanan yung dormancy. Now, dito sa atin, never pa tayo nag-dormancy na nilalagay sa sa ref, no? Kasi yung iba nilalagay pa sa ref yan, nilalagay pa sa ibabaw na crush ice or yung kinayod na ice galing dun sa freezer. Yung dumidikit sa gilid-gilid na nung bata ko parang snow ang feeling mo. So, ayun, no? At ito pa, madagdag ko lang. May mga ibang BFT talaga na hindi ka lumalaki ng gusto dahil ang priority nila magparami. Tulad na lang halimbawa, ang pinakamabilis dumami na B52 dito sa growing area namin, itong Bristletooth exdentate na galing naman sa Carnivoro or galing kay Sir Steven Wardis, no? I think hindi na active yung kanyang FB page ngayon, pero pwede nyo siya message, no? Mga ano, pero huwag nyo message, bala-balahin nyo pa. Meron ng ano ngayon pinalagaan. So, yeah, shoutout na lang sa kanila ng mga dati kong mga pinagtatanungan, kinukulit, no? Kinukuhaan ng mga Venus flytrap, no? So, shoutout rin pala kay Sir Milbs Donaire. Ayan, kasi yan yung mga master talaga dati pa, magagaling talaga yan sila. Kasabayan niya nila Sir Rainier. Ayan, magagaling talaga yan sila. Ako yung mga ano lang, no, yung namamarat dati sa kanila, tawa dito, tawa doon, no? So, ang pagka-carnivorous plant, sa tingin ko hindi yan sa kung gaano kakarami yung cultivar na meron ka. Hindi rin yan gaano kalaki yung halaman mo, paano mo na-enjoy yung pag-aalaga. I think nandun yun, no? Kahit na maliit pa yung halaman mo ngayon, pero nai-enjoy mo naman. Tipong matutulog ka na, biglang mapapadilat ka, ay, natiligan ko ba yung halaman ko ngayon, no? At masaya ka na matutulog dahil alam mo yung halaman mo ay nasa mabuting kamay at kalagayan. Tama yung pag-aalaga mo, no? Kahit nang isa lang yung halaman, basta tinitreasure mo yan, talagang sapat na sapat. Nung una akong magkaroon ng plants ay napakaliit. Ang una kong plants, ang cultivar ay sinagtala, no? At kung mapapansin nyo dito, no, may grapes dito dati. May grapes pa rin naman nasa baba. Pinutol ko muna saglit kasi nga naglagay ako ng net, no? At yung alam niyo yung first BFT ko, yung sinagtala, gaano siya kalaki, gaano siya kaliit. Nung na-receive ko, tanim lang siya sa ganito kaliit, literal ng ganito kaliit. Etong gantong paso siya na-receive, no? Nagdala ako ng 11, natatandaan ko pa yun, 11 strawberry. Nagdala rin ako ng grapes na rooted cutting, no? Medyo may mga dahon-dahon na yun. At ipagpapalit ko yun sa isang BFT. Ni-imagine ko, nag-research kasi ako bago ako nagpag-swap. Mukhang BFT, ang gaganda, ang lalaki. So, ang lalaki talaga sa internet. Tapos kumakain pa sila ng maliit na palaka, kakain sila ng lizard. No, at minsan nakikita ko, pinapakain ng mga kung ano-anong mga halaman, no? At umarkila pa ako. Umarkila. Hinalam ko yung sasakyan namin. Sabi ko, ano mo na, kasi may mga grapes akong dali. Tapos may strawberry. Tapos makipag-meet ako dyan. Dito kasi kami sa GMA Cavite. Dumayo pa ako ng Southwoods. Dun sa Southwoods Mall. Kami sa parking area. Hinantay ko yung kaswap ko. No? Sabihin ko na yung pangalan. Si Sir Jude Bennett. No? At nung tinitrade niya sa akin yung dito, yung binigay niya sa akin Venus flytrap, sabi ko, ito na yun. No, hindi ko alam kung na-open ko siya kasi nga hindi ko rin alam na maliliit lang pala ang Venus flytrap. At nagkataon pa yung nakuha ko yung beginner friendly na Venus flytrap na sinagtala, na kung saan lumalaki rin naman siya, pero siya yung isa sa mga medium size na BFT, no? Ang bilis niya dumami, ang ganda ng kulay niya, ang ganda ng mga traps niya, pero hindi siya ganun kalaki. So nung tinatanggap ko na yung kaswap ko na plants, pero yun may 11 ako na
si Charlie pa yata yun na strawberry. Tapos may mga grape cuttings pa ako na rooted at may mga dahon kung gaano kadami yun, no? Tapos ipagpapalit ko sa isang supply truck na ganun kaliit. Ano pa kalaki yung na-receive ko nun? Parang ganito lang, oh. Ang ganyan lang kalaki nasa pasok, no? Sabi ko, hindi ko alam kung maliligayahan ako o hindi, kasi oo nga, rare yun, pero ganun lang pala siya kaliit. Ganun lang pala siya kaliit, sabi ko noong una. Sabi ko, siguro lalaki pa to. At hinintay kong lumaki, nalagaan ko, no? Yung paghihintay ko na yun, na-disappoint ako kasi napatay ko yung halaman. Dahil ang ginawa ko, nilagay ko lang sa isang lalagyan. Oo nga, dinidiligan ko, no? Every other day. Pero isang araw, uminit ang gusto, hindi ko nadiligan ng maagap-agap, no? Hindi ko kasi alam kung anong oras ko didiligan. Alam ko, pagka pinuntahan ko at nakita ko yung halaman, doon ko pa lang sila didiligan. Pero hindi ko alam na dapat regular pala sila dinidiligan kung mainit ang panahon. Lalo na. So, nangyari noon, namatay yung plants, at tagal rin ako natigil, mga ilang buwan, no? Tapos naisip ko nung nagkaroon na naman ng pagkakataon at budget, no, ay naghanap na ako ng mabibilan, no? Naghanap ako, nag-research ako dahil nga alam ko B52, D6L, by that time, yung mga pinakamalalaki. Di pa kasi L yan ang pinakamalaki noong time na yun. B52 pa lang, hindi D6L yung naglalaman. So ayun yung mga una ko naging halaman. Nabili ko ngayon kay Sir Rainier Tolentino. At nabuhay ko naman. Nung nabubuhay ko na, natutuwa na ako. No? Bumili na rin ako ng 3,500 na plants, which is yung scarlatin. Nabuhay ko rin. No? Isang araw, na-busy ako. Sabi ko, paano ko ito alagaan? Busy na naman ako. So, ang ginawa ko, minasakar ko yung plants, pinropagate ko. Dahil nakakita ko sa internet, ang galing niya. Pinropagate niya yung mga halaman through water propagation. At yung naging resulta, no, hanggang hundreds or at least thousands of plants yata yun. Plantlets na halos ganito kalalaki. Pero sobrang dami. Sabi ko, paano mo ginawa yan? No, nag-chat ako sa kanya. No? Ilang linggo rin na lumipas. No, at ginaya ko siya. At ang nangyari dun sa scarlatin ko, B52 and D6L ko, natsugi. Kasi hindi pala lahat na makakausap mo sa internet nagsasabi ng totoo, or kundi naman, hindi lahat na nasa internet makikita mo ay talagang ayun yung process ng pag-alaga at pagpropagate nila. Kasi nung na-experience ko na, yung mga kumpul-kumpul na halaman na yun, ay galing pala yon sa tissue culture. Kaya nila nakalagay sa tubig, ginuhugasan nila yung agar. No, hindi yun talaga nila pinalaki sa tubig, kundi ginuhugasan nila sa agar. Sira ulo talaga yun. Hindi ko na matandaan yung pangalan, pero isa mayroon pagsalita, pero ano siya, black siya sa community. So, hindi naman ako racist, no? Pinagtripan siguro ako. Sabi niya, nilalagay ko lang yan sa labas ng bintana ko. Nasa tubig sila, no? Masayang masaya, lumalaki. Sabi niya, ganito gawin mo, no? Binigyan pa ako ng mga instruction. Siguro pinagtatawanan ako. No? At kumbaga, maganda talaga. No? Yung hype mo ba, napalipasin mo muna yan. Gawa ka sarili mong research. Yung totoo talaga. Huwag mo agad gayahin ng big time, one time, big time, no? Yung paunti-unti lang, no? Kung talagang water propagation yan, at least mag-propagate ka ng 2-3 leaf fullings, no? Or at least rhizome division. Huwag mong lahatin agad, kasi pag nilahat mo yan at nag-failed yung way ng propagation na yun, wala ka ibang sisisihan kundi sarili mo, kasi nga ginawa mo yun nang hindi mo man lang tinimbang, no? Kung tinimbang mo man, siguro nga, tinimbang ka pero kulang. Kasi nangyari rin sa akin yan. So, sobrang hype ko, yung excitement ba, no? Yung ginawa ko yun sa mga lamang. So, magkano yung nalugi ako noon dati, no? 3,500 sa scarlatin, 1,500 to 2,000 yung dati D6L, hindi pa ganun kalalaki. Halos kalalabas pa lang sa pot. Pero, yun nga, ano talagang buhay dati nung panahon namin, no?
konting-konti yung mga information. Kaya halos nagtataguan, kung hindi man, walang time para mag-share na tulad ngayon. Marami na nagsishare sa internet ng mga information kung paano alagaan yung inyong carnivorous plants. May mga time na sila dahil napakarami ng seller. Anyway, so kung doon sa maximum size naman, di ba, lifespan, sabihin natin, ang lifespan ng Venus flytrap. Ito sabihin ko na sa inyo totoo. Hindi po namamatay ang Venus flytrap or any other plants. Kung iyan ay lagi mong inaalagaan. May mga halaman or puno. Abot na siguro ng hundreds, thousands of years pero nandiyan pa rin. May mga halaman, sabihin nyo, so yung mga halaman, di ba? Namamatay yan, Sabi ko, ang halaman kasi, as long as pinapropagate mo, hindi na mamamatay. Sample ko na lang halimbawa, sample ko lang ito muna. Non-carnivorous plants, the same grapes. May grapes ako na-receive, hindi namumunga. So, inalagaan ko dito, namumunga. So, siguro, 5 taon na yan dito. So, buhay pa siya hanggang ngayon. Tapos namumunga na siya ng marami. Yung mga cuttings nun, pinamigay, binenta online and sa mga circle of friends ko. So, hanggang ngayon, nakapagpubunga na rin sila, naparami nila. So, kung mamamatay yung halaman ko, ayoko naman mamatay yung grapes ko dito kasi napakalaki na nito. Mamatayan, may buhay pa na ibang mga propagation sa ibang lugar. Mga kakilala ko na kung sakaling mawalan ako ng ganong klase ng halaman, ay makakakuha pa ako sa kanila. Namatay ba yung halaman ko? Yes, namatay yung halaman ko ngayon dahil hindi ko naalagaan kunyari na maayos or kung anumang dahilan. Pero kung sinatawag yung old age namatay, walang namamatay yata ang halaman sa old age. Siguro sa sa mga outside factors like for example, wala ng water source, wala ng galaga, at kung ano-ano pa. So, ang halaman hindi po namamatayan hangga't inaalagaan mo at pinaparami mo. Pero kung yung halaman binili mo, hindi mo inalagaan, pinabayaan mo lang, sigurado kinabukasan o sa makalawa, patay na yan dahil hindi mabubuhay itong halaman na to na walang nagbibigay sa kanya ng tubig, liwanag, at pag-aasikaso. Pag bumibili kayo ng halaman, lalo na itong carnivorous plants, dapat inaalagaan nyo. Hindi nyo makuha yung pag-aalaga, tanong kayo na magtanong, sabi nila nyo, o kaya kahit sa akin. Kasi marami nagtatanong sa akin, hindi naman sa akin bumili. Ay, anyway. So, masaya rin naman ako na nakapagbibenta sa iba, nakapagbigay ng advice. Pero, kumbaga, gamitin nyo rin po yung minsan, kailangan natin gamitin yung common sense rin at research rin, sariling research kasi kung research kayo, matututo kayo. Ngayon, ang kailangan nyo na lang after nyo matuto, application nun sa Philippine setting. So magtanong kayo dun sa mga tao na nakapag-alaga na nito, tulad ko at tulad ng mga iba pa na marunong lang at mas magagaling pa sa akin. So yun lang naman talaga. So para sagutin ngayon, ayun na yung sagot, ayun yung sizes ng mga Venus flytrap, ayun ang lifespan ng Venus flytrap. So hindi po namamatay ang Venus flytrap kung pinopropagate nyo. Kung sasabihin nyo, sir, meron ba kayong halaman na mula dati ay nasa inyo pa rin? Sabihin ko sa inyo, halos lahat na nandito. Buhay pa rin naman sila hanggang ngayon So ayan, itong halaman na to mula pa sa buto, galing sa Colombia tong mga buto na kay Jeremiah yata galing. So Master Jeremiah hindi kasi Master Jeremiah, si Jeremiah Harris sa pagkakatanda. Hindi ko alam titingnan ko mamaya yung conversation sa messenger ko sa kanya ko talaga. Alam mo na magsusunod. Pero sa kanya ko bumili ng mga seeds natin. At hindi madaling makabili ng seeds nung panahon pa namin kasi pinuposta lang yan So pag dumating sa amin, kung paminta in order mo, pagdating sa pamintang durog na. Totoo yan.
durog na yung mga seeds pag dumating sa'yo. So may matitira na naman yung, 20 yung binili mong seeds, napakamahal na na. Darating sa'yo, mga dalawa, tatlo na lang. No? At iba, durog na talaga. Yung durog, tatanim ko pa ba, sir? O, tinanim ko pa rin yun. At least may nabuhay na ilan. No? Tapos, naka-order ako ng mga 500 seeds ng BFT seeds. Hindi ko na matandaan kung saan. Pero sa ibang bansa rin. Tinanim ko lahat. Ito na yung kinalabasan. Ayan. So, yun lang muna siguro. Yung ang mga aganapan dito. Kasi maglalagay pa ako ng dito net sa ilalim. Kasi kahit mainit na to sa ibabaw, kaninang umaga nakakita ako 2 ibon. No? Yung mga growing medium natin yan. At yung mga makalawa, nakakain na sila ng mga Venus flytrap. So buti kung mura eh. Kinuha pa yung nag-iisang maliit ko eh. Na napakamahal kong binili. So yun lang muna. At ako yung magtatanim-tanim muna dito at mag-asikaso. So, medyo makalat pa pero mamaya pagka nag-video ulit ako, baka makapag-video pa, ilalagyan ko yan sa ilalim ng net. So para ngayon kasi yung plano para mag-bless yung hangin, magkaroon ng protection yung ating growing area sa mga ibon, daga, no? Insekto, okay lang sana na makapasok dito kaya lang hindi talaga talagang maraming na hindi casualties pag walang net kung nakakapasok ang ibon tsaka mga daga. Ayan ang kalabang ko dito. Pagdating sa peste medyo manageable na kasi alam na natin kung paano. So susunod din yung siguro yung topic natin, paano i-manage yung mga problema kapag nag-aalaga ka ng carnivorous plant bukod sa peste. So yun lang, God bless at salamat dun sa nagtanong. Medyo nabigla rin ako dun sa tanong. Pero tanong talaga yun ng mga yung mag-iisip na mag-alaga or nag-aalaga na. Sir, bakit ang liit nung sa inyo? Sa inyo yun. Nakalalaki ka. Biro lang. So, ganun talaga. Ayun rin yung reaction ko nung una ko nakita yung mga Venus flytrap. Bakit ang liit neto natanggap kong BFT? No, ayun. So, lalaki pa po yan. No? Basta talagaan nyo lang at huwag yung galaw-galawin. No? Pwede yung tanggalan ng damo, i-manage yung pagdidilig. No? Pero kung tama naman yung medium nyo, huwag nyo nang iripat ng iripat para lumaki rin talaga. So yun lang. God bless sa inyo. And bye-bye.